Okay, magandang gabi, magandang umaga, magandang gabi po sa inyong lahat na mga tagapakinig ko po dito po sa Facebook, yung taga-subaybay ko, mga followers, sana po papakinggan nyo. May share naman ako salita ng Diyos patungkol po ito sa kaligtasan natin. Magpatungkol pag-aaralan po natin ngayon ay ang Iglesia ni Cristo. Ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo na kanyang itinayo. Yan po ang pag-aaralan natin. Okay. Ano ba yung Iglesia na itinayo ng Panginoong Jesucristo? Ano ba yung Iglesia ang itinayo ng Panginoong Jesucristo? Basahin po natin sa Matthew 18:16. Ito po ang Iglesia ang tinayo ng Panginoon. Mateo, Kapitulo 18, versikulo 16. Ganito po kasabi. Sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipagnaig laban sa kanya. Okay, balikan natin sandali. Kasi kailangan malaman natin ano ba yung tinayo niya. At sinabi ko naman, sabi ng Panginoong Hesus, sinasabi niya naman sa iyo, at sinasabi ko naman sa iyo, ang kausap niya po ay si Pedro, na ikaw ay Pedro. Ikaw daw ay Pedro. Ang Pedro dito sa Greek ay Petros, ispat. Ang ibig sabihin ay bato. At sa ibabaw ng batong ito, itong bato rito is Petra, rock, itatayo ko ang aking iglesia. Kanino itinayo ang iglesia? Sa Kanya. Kay Kristo. Na hindi po itinayo dyan sa tabi-tabi. Hindi po itinayo kung saan-saan. Itinayo ang iglesia sa Kanya mismo. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsipagnaig laban sa Kanya. Ito parang sinilyo. Nilagyan ng kapangyarihan ng Diyos. Pintuan daw ng Hades, o ibig sabihin pintuan ng impyerno. Hindi niya po ito magigiba. Hindi niya pwedeng gibain ang iglesyang itinayo ng Panginoong Hesus. Pero bago po yan, tingnan natin, ano ba ang ibig sabihin ng iglesia? Noong unang panahon po, ang iglesia ay tinatawag po yan na congregation or assembly. Sa Greek po, ang iglesia ay ecclesia. Ibig sabihin ay, ang church po ay ecclesia sa Greek. Ang ibig sabihin niya ay congregation or assembly. Lokal na simbahan. Congregation or assembly. Noong pong panahon, basta po may pagtitipon, ang tawag po nila ay ecclesia sa Greek. Ay mo nagtitipon-tipon. Illustration natin ngayon ay ito baga anong eleksyon. Marami pong nagtitipon, nagmi-meeting. Ang tawag po dyan ay ecclesia, pagtitipon o assembly. Maraming mga assembleya sa buong mundo. Ang tawag po dyan is ecclesia. Then, sa loob po ng simbahan, sa panahon natin ngayon, yung church ay assembleya din tao. Bakit assembleya din ang church? Maraming pong mga tao dyan na nagkakatipon para po mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya ang tawag sa kanila ay assembly or congregation. Local po yan, local. Marami pong lokal, marami. Pero ang itinayo pa ng Panginoong Jesucristo, isa. Hindi po marami. Isa lang pong iglesia ang itinayo ng Panginoong Hesus. At hindi po dalawa, hindi po tatlo, hindi marami, isa lang ang kanyang itinayo. Na kung saan dyan po nilalagay ng Panginoong Hesus yung mga taong ligtas na Kapag membro ka po ng iglesia ni Cristo na itinayo niya ng Panginoong Hesus, ligtas ka po. At wala po siyang nilalagay dyan na hindi iligtas. Hindi po maliligtas, hindi ililigtas ang ilalagay ng Panginoong Hesus dyan. Kundi ang ilalagay ng Panginoong Hesus na member dyan ay ligtas.